ay yung mga senador. Bakit daw pumirma yung mga senador? Pero ang sumagot ay isang congresswoman, magkabilang chamber, kumbaga. Kaya ngayon, ibig sabihin, meron din silang pinirmahan doon ng mga blanco, kung ganon. Kumbaga, no? Dalawang chambers pala ito. Magipagkwentuhan tayo sa isang dating Senate President. Ano po ba ang procedure sa ganito pag may mga ganitong blanco? At nangyayari ba talaga ito? Si dating Senate President Tito Soto. Good morning po, Tito Sen. Julius, good morning. Jarius po, Gandang umaga po sa inyo lahat. Jarius. Jarius, sorry. Jarius, thank you very much. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Kausap ulit tayo. Salamat sa... Nahirapan lang kami dahil cellphone itong nagamit ko eh. Okay lang po. Okay, ang linaw po ng dating naman eh. Kasama po rin natin dito si Miss Relza Magsumbol. Sir, Relda, sorry. Yeah. So sir, ano po ba ang procedure dito? Kasi kanyo, hindi pwede talaga itong mga may blanco na ganito? O nangyayari talaga ito? Hindi pwede ang blanco sa tapos ng batas na third reading. Pagkakataon na ito, malala yan dahil BICAM eh. Paano mangyayari yun? Ibig sabihin nun, umakyat sa BICAM yun, blanco yun. Paano magiging blanco yun? So unless binangko nilang bigla sa BICAM, may binago sila ron. So yung mga taga-BICAM man dapat talangin doon. Pero hindi pwede mangyari yun. Bawal po yun. Hindi katanggap-tanggap yun sa kahit anong parliamentary rules or procedures na gawa ng batas. Jarius, let me start first. Yes. Pag ang mayroong batas na final o may bill na final, akyat ng first reading yun, i-refer sa committee, tapos i-take up sa floor, magiging second reading. Pagkatapos ng second reading, natapos ang period of amendments at kung ano pang gusto nilang gawin doon, papasa nila on third reading. Kaya pinapasa on third reading, kaya mayroong 3D rule na tinatawag, ay para check-in kung may mga pagkukulang o may mga mali ang isang bill. At kung mayroon man mga mali yun, ibinabalik yun. Binabalik sa plenary yun. Kasi ako, sa akin, sa mga pangyayari sa akin, ako'y Senate President at yung mga experiences ko sa before, kila Senator Salonga, at kila Senator Netali Gonzales at Senator Enrile, na aking mga pinagsilbihan as their majority leader, never namin pinayagan kahit comma, kahit semicolon, if it changes the complexity or the complex of a sentence, hindi namin pwedeng ibigay sa secretary o paki-editorial amendment nyo ha. Hindi pwede yun. Ibabalik mo in plenary, gawin ninyo in plenary. Ganun yun. How much more ang blanco? So, pagdating ng third reading, ibig sabihin nun, planchado na lahat yun. Lahat ng malinaw na yung bill. So, pagdating ng third reading nyo, may third reading ang House, magbabay-cam kayo. Pagkatapos nun, kung ano yung disagreeing provisions na pagkasundo ninyo, babalik ngayon sa inyong both houses at doon nyo iraratify. Okay, ngayon, Jarius, pagka niratify nyo na yun, ibig sabihin nung kompleto na yun doon sa base sa BICAM. So kung totoong may blanco after nung BICAM, yung BICAM ang culprit. Sino yung mga nasa BICAM? Sino yung gumawa sa BICAM? Bakit nila blanco? Dapat nung kung blanco yun, ibabalik nila, merong magmo-motion sa floor, ibabalik nila for third reading yon, bubuksan uli ng third reading, bubuksan uli ang period of amendments, i-amend nila, at ibabalik nila sa third reading yon. Dapat ganon. Kasi kumbaga, hindi po pwedeng lumusot sa anumang chamber, whether the Senate or the House of Reps, na may mga blanco. Hindi pa pwedeng lumusot na ganon. Kaya, hindi ako nagtataka kung sabihin ng Presidente o kaya ni Executive Secretary Bersamin na sinabi na wala kami nakikitang blanco. Hinahanap ko ano yung sinasabing blanco. Talagang wala nang blanco nakarating kay Presidente for sure. Ba't nila pararating ito? Kaya lang ang tanong, bakit nagkaroon ng blanco after BICAM? Dapat doon, from the Bicameral Conference Committee, ano na po rin yun? Napunuan na yung miski technical committee ang gumawa, dapat bago i-presenta for ratification, wala na pong blanco. Ganun po ba? Correct.
Correct, pero hindi pa rin, mali pa rin, Jarius. Kasi hindi pa pwedeng ang technical committee, hindi pa pwedeng ang secretariat ang gumalaw. Hindi pa pwede, bawal na bawal yun. Pag ginawa ninyo yun, pag ginawa ng isang body yun, ang ibig sabihin nun pwede nang galawin na secretariat ang mga bill ninyo. Sila nang gagawa ng batas. Pwede nilang baguhin. Hindi ba? Kasi ang experience ko dyan, naalala mo, nung ako yung Senate President, Speaker si GMA, o merong, pagkatapos ng MICAM, nung ginagawa yung printed copy, may 75 billion na insertion. Ay, hindi ko pinirmahan. Ayaw kong pirmahan. Nag-reenacted tayo nung first month ng nung taon na yun. Hindi ko pipirmahan. I will not be a party to something that is not correct, that is illegal. So ang ginawa ko, the only way, nung nakikiusap sa akin ng Malacanang, na paano gagawin, pipirmahan, sabi ko, the only way I'll do that is ibibito ng presidente. Bibito niya yung mga insertion na 75 billion. Sabi ko, yun yung mga nasilip ni Senator Lacson noon na inireport niya sa akin na biglang nagkaroon ng insertion Hindi ba, nagawa naman ginawa, binito. Pero yung ngayon yan, meron naman si President Bongbong, mayroong mga binito So ayos yun. Pero ang walang problema doon on the part of the executive. Ang problema dito sa legislature. Andito yung problema. Kung may totoong may blanco, napakamali. Kung totoong may pinagalaw sa secretariat, editorial, napakamali. Ang nangyayari raw po kasi sa Bicameral Conference Committee ng National Budget taon-taon,